Ang buhok ay isa sa pinakasensitibong usapan para sa mga kababaihan. Marami sa kanila ang nararamdaman na ang isang bad hair day ay katumbas ng isang masamang araw dahil sa direkta itong nauugnay sa kanilang kagandahan at pagpapahalaga sa sarili. Subalit kaibigan, paano naman kaya kung unti-unti itong nalalagas at maging sanhi ng biro sa harap ng isang live national event? Well kaibigan, sa video nating ito, pag-usapan natin ang 2022 Oscars Award kung saan nakuha nito ang pansin ng buong mundo sa lahat ng hindi magandang dahilan. At pag-usapan natin ang alopecia na naging sanhi sa pagkalagas ng buhok ni Jada Pinkett Smith. Ang Academy Awards o mas kilala bilang Oscars Award ay ang pinakamalaki at ingranding taunang selebrasyon sa mundo ng entertainment, kung saan pinaparangalan nito ang mga pinakamahusay na personalidad at pelikula na inilabas sa nakalipas na taon. Isa na siguro sa pinakakontrobersyal na gabi sa taunang selebrasyong iyon ay ang 2022 Oscars Award na naganap sa Dolby Theater, Los Angeles noong March 27, 2022. Dahil sino ba naman ang mag-akala na sa napakasayang gabi na iyon ay mauuwi ito sa pagiging ganito? Will Smith just smacked the shit out of me. Nick Mike's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. Okay. Marami sa atin ang nakadama sa pagiging sensitibo ng biro ni Chris Rock kay Jada Pinkett Smith sa gabing iyon. Subalit alam mo rin ba kaibigan na maliban sa insidenteng iyon, maaari rin itong magbukas ng higit pang pansin sa kondisyon na autoimmune disease o alopecia. Mailarawan ni Jada Pinkett Smith ang kanyang sarili sa gitna ng gulo sa pagitan ng kanyang asawa na si Will Smith at ng komedyanteng si Chris Rock. Marami sa atin ang nagulat nang sampalin ni Will Smith si Chris Rock sa harap ng isang live national TV matapos itong magbiro patungkol sa ahit ng ulo ng kanyang asawa. Subalit alam mo ba kaibigan na bago pa man ang sampal na iyon, may isang imahe ni Jada ang hindi mailarawan matapos itong mapahiya sa harap ng isang live national event. At alam mo rin ba kaibigan na nang lantarang tuksohin ni Chris Rock si Jada Pinkett Smith sa isang live national TV tungkol sa ahit ng kanyang ulo, nagkaroon din ito ng matinding kirot sa puso ng alopecia community kung saan naging bahagi si Jada ng halos 4 na taon. Isa si Jada Pinkett Smith sa ilang mga high-profile na personalidad na lumantad sa kanyang karanasan sa alopecia areata, kung saan una niya itong naibahagi noong 2018 sa kanyang Facebook Watch series na The Red Table Talk, kung saan ibinahagi niya ang nakakatakot na karanasan, lalong-lalo na nang magsimulang malagas ang kanyang mga buhok. Well kaibigan, kung hindi mo pa alam ang tungkol sa biro na G.I. Jane, ito ay tungkol sa isang pelikula noong 1997 na pinagbibidahan ni Demi Moore na isang US Navy SEAL na sumailalim sa matinding pagsasanay sa pelikula kung saan nag-ahit ang aktres ng kanyang ulo upang magampanan ng husto ang kanyang karakter. Mailarawan ang insidenteng iyon na isa sa hindi malilimutang sandali sa kasaysayan ng Oscars, kung saan nakuha nito ang pansin ng buong mundo sa lahat ng hindi magandang dahilan. Bagamat marami sa atin ang hindi nagustuhan ang biro ni Chris Rock sa gabing iyon at nakisimpatya kay Jada Smith, at marami rin sa atin ang hindi nagustuhan at sumang-ayon sa tugon ni Will Smith. Maging kami dito sa The Epic Unlimited ay nagulat at naniwala na may ibang paraan upang matugunan ang sitwasyon. At kami ay palaging naniwala na kahit sa anumang bagay ang pinagdadaanan o kapansanan ng iba ay hindi dapat maging sanhi ng biro o katatawanan.
Ngayon kaibigan, mapunta naman tayo sa ikalawang parte ng ating video, ang tungkol sa sakit na naging sanhi sa pagkalagas ng buhok ni Jada Pinkett Smith, ang alopecia. Well kaibigan, ano nga ba ang alopecia? Ang alopecia ay isang autoimmune disease na nagdulot sa pagkawala ng buhok sa anit at sa iba pang parte ng katawan kung saan ang mga hair follicles na apektado ng sakit ay hindi sadyang inatake ang immune system ng isang tao. Well kaibigan, ano naman ang naging sanhi ng alopecia? Ayon pa sa mga researcher, hindi pa nila lubos na nauunawaan kung ano ang naging sanhi ng alopecia. Subalit naniwala sila na ang parehong genetics at environmental factors gaya ng stress, depression, anxiety at maging ang ating mga kinakain ay gumaganap ng mahalagang papel. At kung maitanong mo naman na kung sino ang mga maaaring maapektuhan sa sakit na alopecia, ayon pa sa mga researcher, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng alopecia mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda at pantay-pantay itong nakukuha ng mga kalalakihan at kababaihan at nakaapekto sa lahat ng lahi. Ngayon kaibigan, ang tanong, mayroon nga bang lunas o gamot ang alopecia? Sa kasamaang palad, ayon pa sa mga researcher, wala pa ring nakikitang lunas o gamot ang alopecia, bagamat may ilang paraan sa paggamot na maaaring naimungkahi ng mga doktor upang matulungang muli na tumubo ang buhok, gaya na lang sa paggamit ng corticosteroid na isang malakas na inflammatory na gamot na maaaring sumpuin ang immune system, minoxidil, antralin, SADBA at DPCP. Bagamat ang ilan sa mga ito ay maaaring makatulong sa muling pagtubo ng buhok, subalit gaya ng nasabi ko kanina, hindi pa rin ito mapigilan o mapapagaling ng husto ang alopecia. Ito ang The Epic Unlimited na palaging nagsasabi na hindi limitado ang karunungan basta't pag-iisipan mo lamang ng masinsinan. Kaya, peace out!